Alright, welcome back dito sa ating channel. Ito po ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi pong updated sa mga ola na pinag-uusapan natin dito. Ola update, ola review at kung ano ng mga pag-uusap tungkol sa online lending apps. So marami pong salamat. Tulungan nyo po sana ako ma-reach yung 3,000 subscribers natin. Konti na lang. Dahil puro ako po ilubos na nagpapasalamat sa pagtangkilik at pagsubaybay nyo sa aking channel. Dati pangarap ko lang yung 1K subs. Tapos yun na, okay na, masaya na ako nun. Pero dahil sa paglago ng aking channel, dahil sa pagtulong sa mga biktima ng online lending, ay mas lalo akong pagbubutihan at pag-iigihan at magbibigay ng mga tamang impormasyon at tamang payo at gabay para sa mga victims ng mga online lending apps, mga ka-Johnny. So, meron kasing tanong sa atin dito, no, sa comment section, ninawin natin to. Ito, medyo yung settlement kasi laging pinag-uusapan kung saan ba talaga pwedeng gawin, kung sa barangay o sa small claims court. At yung tanong niya, good PM to. Good PM po. Sorry, medyo kumatila naman. Nga pala, yung nag-comment nga pala, shoutout nga muna sa kanya kay Charles Carlo 3678. Sige, shoutout na kita. Good PM po. As lang po, di po ba una nila dapat gagawin is barangay po muna bago sa court na sinasabi nila. Kahit po 1K lang yung nahiram, may small claims po sila na sinasabi. Salamat po sa sagot. Dahil sagutin natin muna yung 1K. Kaya nga po small claims dahil magsisimula sa pinakamababa hanggang sa aabot ng 400,000 ang maaring pag-usapan o i-file ng isang lender o isang nagpautang pagka siya ay umabot sa small claims court. Sana kasi iba nagsasabi mapapailan ka lang ng small claims kapag 400,000 ang utang mo. Yun, pero mali yun. Ang linawin ko lang talagang ang dapat na diyan is sa mababa hanggang sa pinakamataas na 400,000. Example mo, may utang kang 10 piso. Siyempre, may patubo na yon. Pwede na i-file ng small claims court. Pero siyempre, walang maniningil ng 10 piso na iakit pa sa korte. Siyempre, yung matataas na, siyempre, mahabulin ng mga nagpautang is mga nasa 5,000, 10,000 hanggang sa pataas. Sana medyo nalinawan kayo kasi medyo naguguluhan nyo ba ron na 400,000 ang kailangan bago ka bago ka makapag-file sa small claims court. Pinakamababa po yun hanggang sa 400,000. And then, ito po, yung sinasabi niya na daan muna sa barangay bago ka mapunta sa korte. Ito po yung sinasabing barangay settlement na pwede namang gawin talaga. Medyo wait lang. Ito po yung sa usapang barangay. Pwede naman talaga yung barangay settlement. Pero tandaan ninyo na ang barangay settlement na gagawin nyo is para lamang po pwedeng gawing testigo yung mga tao doon na nagbayad kayo doon sa lending company o sa inutangan nyo na OLA. Pero bawal na bawal din po sila doon sa mga ganyang bagay na pag-negotiate o makikipag-settlement. Hindi po sila yung tamang venue para pag-usapan ang paniningil ng mga utang ng isang korporasyon at ng hindi naman na taga-barangay ninyo. Ito po, huwag pumunta sa barangay kung pinatawag ng online lending app agent para mag-usap. Kasi nasa katarungang pang-barangay law ng Republic Act No. 7160 na kinatigan ng SC Admin Circular No. 14-93 na bawal dinggin ng lupon tagapamayapa kung ang isa sa mga partidos ay isang korporasyon o hindi residente sa sinasabing barangay. May karapatan kang hindi pumunta sa barangay kung ikaw ay pinatawag ng online lending app agent. Yun po yun. Kaya nga hindi po saklaw ng lupon tagapamayapa ang pag-uusap ninyo para magkabayaran. Pero pwede mo na silang, kung gusto mong bayaran sila doon sa barangay, pwede naman. Tapos gagawin mo lamang sila mga testigo na ikaw ay nagbayad ng ganitong halaga. Pero payo ko lang sa inyo, kung babayaran nyo sila ng ganoong halaga ng lahat, isasama nila pati interest penalties at kung ano-ano. Pero ang utang mo lamang ay 1,000 o 3,000, syempre dadagdagan nila yan. Tapos magkakaroon kabila ang panig na magkakasundo nga kayo at babayaran mo nga ng buo kasama yung mga yon, lugi ka. Kasi, mangyayari niyan, mas malaki makukuha ng OLA na tubo sa'yo o interest. Kasi ganito yan mga ka-Johnny, no? Papakita ko sa inyo kung bakit nga hindi ko rin ina-advise na doon nyo gawin. Dahil, pwede kayo magsasang-ayon. Pero pwede rin naman siguro, baka may pagkakataon na pwede kayo magkaintindihan ng OLA
na magkasundo doon sa principal amount. Depende yun sa OLA. Nakausap ninyo na kung papayag sila sa principal amount, then doon kayo magbayar, pakita nyo nagkabayaran, kahit meron kayong pirmahan. Pero syempre, hindi gagawin ng mga online lending app agent na pumunta ng barangay. Dahil sila nga mismo hindi nagbibigay ng tamang address eh. Tapos pupunta pa sa barangay, di nayari na, di ba? Ito, pakita ko sa inyo, meron ako nakitang isang kaso tungkol sa small claims court, no? Pag-usapan natin yun. So yun mga kadyani, ito nagkaroon ng isang halimbawa na ang kaso sa small claims court na idinulog at pinag-usapan. Ito nakita ko sa syempre Google, si paring Google nandiyan. Halimbawa sa kaso ng De La Paz versus LNJ Development, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang napagkasundo ang 6% monthly o 72% per annum na interest dahil sa sobrang laki nito. Sa huli ay ibinaba ng Korte sa 6% per annum ang interest. Bakit 6% per annum Bakit 6% per annum? Ito kasi ang legal interest sa ilalim ng Civil Code at madalas na ipinapataw na interest ng korte sa mga inaward nitong halaga o kapag ipinagwalang bisa nito ang masyadong matataas na interest rates sa mga utang. So, ayon sa korte, sa De La Paz versus LNJ Development, ay masyadong mataas ang anumang interest na hihigit sa 3% monthly o 30% per annum na interest. Kaya kung ako sa iyo, kung magpapataw man yung mga OLA na mga interest na labag o hindi makatao doon sa mga humihiram, ay ibababa mismo ng judge o nung susyado ng korte sa pinakamababa na ibibigay nila. Kaya maaaring hindi talaga pwede magsampa dahil malulugi lang yung mga nagpapautang kung magpapalit nga sila ng ganong small claims court dahil ibababa lang naman ng judge yan sa 6% per annum. Yun yung dahilan dyan kung bakit, para sabihin ko sa inyo, mas maganda magpapail na lang kayo ng small claims court para at least si judge wala pamamagitan sa inyo. Ang panganging gagawin lamang niya is ibaba hanggang doon. At depende na rin, siyempre pag nakita naman ni judge na sobrang taas, nakatulad yun nga na 50% per month, di ba, yung mga pautang nila, yun ang ginagawa nila, tapos meron pang penalties at kung ano-ano na inadagdag sa mga utang natin kaya hindi tayo nakakabayad dahil sobrang laki nga ng ginagawa nila paniningil, eh malamang malugi lang sila. Nagbayad na sila sa korte, magbabayad pa sila sa mga fees nila, sa mga paglakad-lakad doon sa mga papeles, eh di wala nangyayari doon sa inutang nila. Di parang thank you lang yung paglakad doon sa court, di ba? Kaya nga hindi sila nagpapal ng mga sa small claims court eh. Kahit sa barangay settlement hindi nila ginagawa dahil nga alam nila na mayroong paglabag at malaking interest ang ginagawa nila sa mga pautang nila. Kaya sabi ko sa inyo mga kadyani, kung sa barangay kayo, maaring pwede kayo magsalutandaan nyo, pwede kayo magsalubong sa pag-uusap ninyo, pwede nyo gawin testigo lamang yung mga nasa lupon, pero hindi sila pwede mamagitan na sabihin na, uy, kasundo na kayo, kasi bawal po talaga yung mga nasa ilalim ng korporasyon at hindi naman residente ng inyong barangay. At kung nasa small claims naman, hindi naman dadaan na yung OLA agent para lang mag-file ng certificate of file action sa barangay, yung OLA agent, hindi naman pwede yun kasi nga hindi siya residente ng barangay. Ang gagawin ng OLA agent is kailangan niya dumiretso sa small claims court para ipaalam na naniningil siya. Yun ang pinaka-legal na settlement na pwedeng gawin ng isang nagpapautang. Pero kung OLA, walang legal settlement dito, usapan na lang yan ng borrower at saka nung nagpautang. Yun. Kaya sana medyo naliwanagan kayo dito sa pinag-uusapan lagi na saan ba talaga dapat, kung sa barangay ba o sa small claims court dapat mag-settlement. So yun mga ka-Johnny, ito yung lingkod ka, Johnny Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.